Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and on this video I'm going to show you how to populate a table dynamically using NetBeans and Java programming language. Alright, so what you see here is I already designed the panel to show the user list, no? Ito yung panel na kung saan um, makikita lahat ng mga listahan ng mga users, okay? So, I have here a table because we need a table. Kaniya siya na table, and then pwede mo mag-add og table dinhi sa left side. May table dito under the swing controls. Here, there. So, may table tayo dyan. And also, I gave you already the action components, which is custom. I mean, I'm not, it's not action components. It's a table components. No, custom components here. So, you can also use from here, table, and then dinhipod sa palette, may table tayo dyan. Alright, so you just drag the table components here in your um, panel or frames. Okay. So after that, to edit or to add columns or defined rows, punta lang tayo dun sa properties niya. So right click, select properties, and then you will see a model here na property. And then din sa right side, you will see three dots, or tinatawag yan na ellipsis. Okay, so i-click lang natin na siya. And then here makikita nyo sa inyo dyan may apat yata na naka-define na mga columns. So what you see is kanaang mga columns, no? So pwede nato na siya ilisan kania first column, and then yung title ng column, yung mga header ha, tapos unsay iyahang type, and then if editable ba siya na column. Okay? So usually sa atong design is we should not let the row editable. Okay? So we should uncheck. Okay? So first column should be showing the number or counts of the list, no? And ang type niya is, of course, integer. So if you're gonna add some more columns, you just have to press or click this button here, plus button, to add another column. Okay. And then if you're gonna change the title name, you just here click lang na mo dani, and then click lang mo dani and edit, okay? So, dito ilalagay ko is yung kasi username, I mean user management or user list, yung user may pangalan, okay? So, meron silang pangalan. Kaya yung object niya, you can leave it object or you can change it into string. Okay? So, i-uncheck na to ang box. And then, let's add another column here for the username or username. And then username is a string also. And then if may iba pang attributes na nasa user niyo, like for example, age, gender, or contact number, etc., pwede niyong i-add dyan. Mag-add lang kayo ng column. And then if um kung gusto niyo i-ano yung password, is fine, but usually hindi yun pinapakita yung password eh. Okay? So, basta nandun lang yung password pero hindi siya talagang lantaran na ipapakita siya. So, usually hindi siya ini-include na ilalagay sa list. Okay, so let's click OK if you're done adding columns, no? And by the way, class, let's make this rows 0 because we are going to populate this table with a real data na naa sa ato ang collection of users na nakaari. Okay, so let's make it 0.
and then click OK. And then if your next is we're going to close this, and then you will see this, okay? So after that, ipapakita ko lang sa inyo yung user na class na ginawa ko. Okay, dinhi sa models, user, may user akong class dito na may attributes na username, password, role. I should add the name or full name. And then I will add a full name here sa constructor. Okay. Ang constructor class is very important, no? Kailangan natin na siya i-establish dyan sa loob ng mga classes nato kay para mo nitong gamiton para mag-initialize og mga kanang initial value sa mga attributes. Okay, so dinhi pod pangutang taog um, atong ipasa ang value. Ayan. And then as well as dapat pag gumawa tayo ng mga setter methods for our attributes. And then since na nag-add ako ng full name, maggagawa ako ng setter method to get the or to set the full name of a person. Nagagamit 'to kapagka may ina-update tayo sa mga attributes ng ating user 'no, gumagamit tayo ng mga setter methods. So, and also the getter methods. And also getter methods. We should structure getter methods also to get the value. When we want to get the full name, makukuha natin siya kaagad using this getter method. So, pag getter methods, we usually in Java's format, we should start it by get. To get, di ba? So, literally, to get data. So, anong kukunin nating data is ang full name. We should follow the naming convention format sa Java kasi mo na ilahang standard of naming conventions. I-return natin since ang kukunin natin is ang full name, so i-return natin yung full name. Wrong spelling. Malaki yung Alright, so guys, we're done here sa class, no? Sa pag-structure ng class. And then after that, dito sa main, yung pinaka-main na class ninyo, dapat doon natin ilalagay lahat ng mga data na involved dito sa project natin. Okay, so lahat ng mga data dapat nandoon. Naka-initialize lahat nandun. Tapos kung meron kayong ilo-load ng mga tawag nito, initial values, dito na rin natin sila ilalagay. Like for example, yung user. Kapag meron na tayong gagawing, ilalagay ng mga user, so dito natin siya ilalagay. Okay, so meron since nag-error na to kasi naglagay tayo ng another attributes na nandito sa loob ng constructor, meaning to say that yung constructor natin is nadadagdagan ng isa pang parameter. So, dapat, kapag tinawag natin yung constructor na yon by using this new user, tinatawag natin yung constructor ng user na yon na may kasamang isa pang yung inad natin na parameter. Tsaka yung role. I think yung role hindi ko rin nasama dito. I forgot to include the rule, so we should add the rule also. Rule. And then, ito, rule, and then, we should also create a setter methods for setting rule. Set rule.
And we also need as getter methods for rule. Getter method. Get rule naman yan. And then a return rule. Okay, so meron na tayong rule and then dito sa ating main is dalawa na yung kailangan natin i-fill in. Okay, sa constructor na to. Yung una is ID. Kailangan alam nyo kung ano yung mga first in na data hanggang sa pinaka-last, okay? Yung una is ang IDs, next is ang full name. Okay, so, ito ID and then full name. Let's say, yung full name niya is Christian. Ano ba? Christian ba? Ganun. Christian ba? And then, meron tayong, yung pangatlo is for the username. And then, yung pang-apat is yung password. Nag-e-error pa siya dahil meron pang ang panglimang parameter. Okay, na kailangan natin lagyan dito. So, comma ulit and then string. Since ang role is a string. Okay, so, ilalagay natin yung role niya, let's say, admin. Kasi admin. Ito din dito sa baba, syempre. Ayan, sa is staff. Yung pangatlo. Staff din, ganyan. So, ayan, so nawala na yung error kasi nga nalagyan na natin lahat ng mga kailangan no, na i-provide na natin ang mga kailangan na mga value sa loob ng constructor na to. Kasi pag tinawag natin yung new tapos constructor class, automatically it will call the constructor that you defined inside that class. Since na ang dinefine ko dito na constructor is meron siyang mga parameters. So, kailangan din yan dito, kapag kalalagyan natin yan ng data, dapat may ipasa tayo kasi merong tatanggap ng mga value na nandoon sa class mismo. Okay, so, this is very important, class, no? So, ito nga pala is gumawa lang ako ng method niyan so that I can call this anywhere. Kani ang method, okay? So, I don't want to mix this code inside of this inside of this main constructor. Okay, so kaniya siya, ako lang ni siyang gitawag dere. Okay, sa pag-initialize sa main. And then I also have here users and users. Okay, so now yung iba na sa mga hindi pa nakagawa ng mga login forms, may video naman ako doon, may demonstration naman ako doon sa YouTube na nagse-set ng login. Okay. So, chine-check do'n yung if exist ba ang user, nandun din yun. Okay, so next, ang ide-demonstrate ko na naman is ang table nga, no? Ipapopulate natin yung table na yun using real data. Since na ito, meron tayong dinefine na tatlong users dito, dapat lalabas to dun sa table. Okay? Sa ginawa ko dito sa user management panel, may table dito. Okay, so, next natin gagawin is dito tayo sa um, tawag dito, nasa user management tayo. So, iraran ko muna yung code na to para alam nyo na wala pang laman yung table. So, nandito ka sa dashboard. Yun yung unang-unang page kapag ka nag-success yung login na makikita ni user. And then, pag i-click ko yung user management na nasa dashboard panel, it should go to
the user management panel. Wala pang ano 'no, katulad nito kapagka ikli-click ko yung transaction, dapat, lalabas yung transaction panel. Kapag iki-click ko naman si test request, lalabas yung test request panel. And then sa dashboard, babalik ako kay dashboard, lalabas na naman 'tong balik si dashboard, okey? So, dapat 'pag iki-click ko si user management, dapat i-o-open or lalabas yung user management panel dito. Yung itsura ng user management panel is ganito. Okay, so paano? Nagawa ko na rin 'tong demonstration last time but I'll do it again here. So, since na eto sa dashboard, since na eto yung user management button is ang mag-i-invoke or kapag iki-click niya siya, tatawagin yung user management panel, mao ni atong butangan og code. So, to add code inside, to add instructions or action for this button, we just need to see the properties or you can just navigate the events. Ato lang ta sa properties first and then dinhi sa events and then dinhi ta sa action perform. Okay? Click lang nato ng action perform and then it will lead us here to show the management method. So dinhi ta magbutang og code no, mga instruction. So unsa man ang instruction? To show the user management panel. So to show the user management panel, we just need to call the user management panel. Kaniya. Tawagon nato ning user management panel. I-copy lang nato na siya. And then, dinhi ta sa dashboard balik. Ibutang nato. Dayon butang nato siya og variable or identifier. And then is equal to new user management panel. And then, yung user management panel na naa dinhi class is naa siya'y duha ka parameter sa iyahang kaugalingon nga constructor. This means that whenever we want to call this class, kailangan nato magpasa og value nga main og ang ID. Okay? So, ato sa ni kuha ng ID. Dili sa nato ni siya i-appeal, isa lang nga atong ipasa. Okay, kana lang. So, meaning to say, isa lang. So, kaniya lang, no? Naay mo dawat, so dapat naatay ipasa. So, dinhi sa sulod sa pagtawag sa iya, ha, dapat atong ipasa si main. So, dili ta mo gamit og this, no? Kay kung this naa siya, meaning to say, kung unsa ni nga current class ang atong i-open, mao na ang imong ipasa, di ba? Kay kanang this nag-represent na sa class itself. Okay? So since na si main man atong ipasa, naa na koy gipasa naman nako si main didto kay dashboard. So we can also use this main kung ipasa dali. Sa mga karugtong ni ang demonstration dito sa mga niagi pang demonstration kung giunsa nako pagpasa ang main, di ba? So, naa na tayo main gipasa and then si user management panel is nayag error or something. Error na. I think nag-error yung kuan ako nga ID. Sige. So, kani. Kung asa na to ni. Okay, so, balik sa ta sa dashboard. Okay? So, since na dito ta sa dashboard, di ba, naa ta sa dashboard panel na ay button dinhi na user management.
So, 'pag i-click naa siya, dapat it leads to user management panel. So, to do that, since na one frame lang ta and then all our panels, no, para lang ni sa nagkuan ha, nag-frame na isa lang kabuok na nag-ingani, ang main class is gi-extends as JFrame, okay? Para lang na sa mga ingani nga design, one frame ang project. So, balik ka sa dashboard, pinhita, and then atong iset content pane, mura lang gud siya ingani gihapon kani. Ato nang kopyahon, and then ato siyang ibutang didto sa ubos. So you can see here, nag-error na siya. It's because of um ang set content pane is kaning set content pane sa permi nako siya gina-explain kada video, I mean demonstration na kani siya og kani is belong to the main class nga frame. Belong lang ni siya nga method para sa JFrame. Dili ni siya pwede sa mga panel. Since na atong dashboard is a panel, so yung set content pane is dili na siya muran, okay? Unless we call the main class nga atong gipasa dinhi sa dashboard. So again, we will use this main. That is why we are passing the value of main dito sa mga panels kay ato siyang gamiton diha no. Dali. Ayan. So, muna siya. Alright, so ato ni siyang i-run. Log in, and then naa ta siya dashboard. Pag i-click nato ang user management button na naa sa dashboard, it should show the user management panel. Okay? Nga design. Pag-click, nara, nailisan na siya. Natawag na nato ang user management panel. Okay? So, ingana lang class, no? Kapag ka mobalik ka sa dashboard, nga naa na ta sa user management panel, pag-click sa dashboard, it goes to the dashboard itself. Okay? And vice versa. Okay? So, we need to say sa lahat ng mga panel din design natin na dapat nandoon lahat ng mga buttons and then ang mga codes. Sa dashboard ang itsura, mauni. Sa user management, ang iyahang design ingani gyapon. Okay? Lahi na nga button ang mas dark kay naa naman siya sa user management. Muning indication nga kania is an active page. Okay? So, let's move on to populating data dinhi sa list or sa table. So, dili na ta sa dashboard mag-code ana. Dinhi na ta sa table, I mean sa panel kung asa nabilong ang table. Okay? So, make sure that i-change ninyo ang ngalan sa inyong table into sensible variable name. So, table pa. Since na para ni as a user, so I should name it table users or user list. Ganyan. And then after that, maadto ko sa source code sa user management panel. And then I will create a method. Mag-create. Bakit magki-create ako ng method? Bakit ako magki-create ng method? Pwede naman na dinhi ko mag-code sa sulod sa constructor ni user management panel. Class, ang method is, ang purpose niya is para permi nato siya matawag anywhere. Anytime nato siya matawag, anywhere nato siya tawagon. Okay? Ang ano na dana niya, ang pinaka the best na explanation is para ma-reusable ang code. Okay? So to create a method, we should, since na atong plan is magamit niya siya anywhere, dapat ato ni siyang i-public. And then, since na wala siya i-return, kaya ang iyang buhaton is to populate data naman sa table list, we should use void. And then, we name it load users to table. Ganyan. Yan. Tapos,
Ang nakaano ani class is tungod kay ang si main ato na siyang gipasa. Okay, gipasa-pasa na nato si main, no? Since na si main ang tag-iya sa tanan nga mga data dapat isara no, isara ang butanganan sa data, isara ka class ang butanganan sa data, no? So naa dinhi tanan atong gi-public kay para ma-access ni siya anywhere nga mga data. So kaniya si users, collections of users, ato na ni siyang matawag didto. Okay? So wala ka dinhi gamit si main. Mm. Ato siyang i-loop for by the way class is before di ta mag-loop kailangan since nga nag-create na ta og table kailangan nato i-initialize ang table no. So to initialize a table tawagon nato ang default table model. Kani si default table model is mao ni siya ang gamiton para mag-implement og table, no? Para maka-create ta og mga or maka-store ta og mga cell value objects. Then tawagon lang nato ng class nga default table model. Ato dayon na siyang i-import, no nara. Import javax.swing default table model. And then ato siyang himuan og variable, let's say, or identifier model is equal to since na naa naman tay table dili ta mag new, no? Kay exist naman ang table. So ato ni siyang tawagon ana. Tapos tawagon nato ang ngalan sa table. Ito, table user list. Ato siyang ibutang dinhi and dot get model semicolon. And after that, ato nang iloop ang mga user, okay? Para ato siyang ibutang isa-isa didto sa row. For loop, magamit permi ang for loop gyud no. I is equal to or magamit tag index is equal to 0 and then I is less than users dot length. Oh, tanawa. Dili makita users dot length colon and I plus plus. Kasi here nag-error niya ang tawag ani ang users. Okay? Kay walay users na variable dinhi sa atong user management panel. Asa man diin si user? Ingon ko naara na siya sa main. Okay? So meaning to say that we need to call the main. Kania, main. Ato siyang ibutang dinhi and then dot. Alright? So, yan. So, sa main, pangitaon niya ang users and then kuhaon niya ang length. Okay? And then, human ana is tawagon nato ang model. Mag-add na ta og row. Model dot add row. Dayon ang row data. Mag-new object ta. Since na ang table is an array pud na iyahang sulod, magbutang tag ingani. Yan. Kana gid class ha. Model kaniya model dot add row close and open parenthesis new object and then square bracket and then closing na curly braces. Okay? And then dinhi sa sulod na nato ibutang ang mga data each column. Since na dito balik ta sa design. Since dinhi naatay tulo ka column. So kada row naay tulo ka column. Una ang number, sunod ang name ug ang username.
Pwede pa nato i-add ang role dinha. So i-right click nato ang properties kay nag-add man kong role. So dapat mag-add ko og column for the role. And then uncheck, click OK, and close. Okay, so start na ta og butang. Gamiton nato ang since na si kani man atong gamiton nga object. Kani si users ato man ni siyang gi-loop isa-isa mo atong gamiton, no? Index I. Pag that, mali pala. Ang atong gigamit nga variable is index. And then, dot. As you can see here, class, makita ninyo ang tanan getter methods, no? Kay kuhaon man nato ang data. Okay? So, ibutang nato ang ID, comma, para sa next nga column naman, main, that users in index, that get full name, comma, para sa ikatulo nga column, that get, so ito siya, username. And then last is for main that users in index that get role. So that is why class importante nga ang atong mga classes na ana na sila mga attributes, na ano na sila constructor method, naa po na sila setter methods, each attribute, and naay getter methods, each attribute. To get the data easily, to retrieve the data easily, and to set the data easily. Okay, so balik tayo dito sa user management panel and ayan. So let's see if mo-run niya siya or sakto ba ni siya or wala by error. Click na ako ang user management and walay nahitabo. Bakit kaya? Okay. Wala pag yun siya. Kay nga naman, nag-create ta og method pero wala nato siya gitawag. Wala nato siya giparan, wala nato siya gi-invoke, wala nato siya gigamit. So to run this code inside of this method, we need to call this inside of the user management panel constructor. Yan. Okay? So, run. Nag-error, cannot invoke models user that get ID because this main user's index is null. Bakit null? Okay. Ato sang i-print ang mag-debug ta. System, ito sang i-print dito sa console ang main dot users ay index. Ato sa siyang i-print no. Kung sa itsura aning sulod aning kada user per user unsay sulod na data. Yun na nga, null nga siya. Okay? Pero ang tulo ka buok na ay sulod. Models and user, ganito, ganyan. Ang the rest of the user is puro null. It's because of, I know what happens now. Kasi, ang atong users is naka-define tag 50 ka buok. Okay? Kaniang nasa line 21, kana pa lang. Nag-create ta og collection of users na naanay 50 kasudlanan. And ang default ato is kung wala pa'y real data,
is null. Since nanaan natay tulo ka data nga gihatag, mao ni ang tulo didto nga naa sa output kani no muna siya. Para na siya daaning tulo nag-represent niya dinhi sa tulo nga atong gibuhat. So this means kailangan nato ma-handle ang mga null values. Okay? So to do that, we need to create a condition that will check if null dinhi ta kani. Dapat before siya populate at magbutang sa taog condition. So dinhi sa ibabaw mag-if lang ta, if main that users in index is equal to null, atong i-continue. Meaning pag continue, lakbayan dayon niya ang the rest of the remaining codes. Okay, dili niya i-execute. Okay? Kay continue man. Dili ta magamit og break kay what if na ay sulod iyahang ma-break, di ba? Ang after atong So dapat continue lang ta para i-skip lang niya ang current na mga instruction sa kana nga current iteration. So let's ako ning i-comment para sa console sa ta magtanaw. This is a one way to debug our code class no magpa-print lang gid ta sa console. And then ayan. Ayun. Tulo ra ang nitunga. Okay? So mean to say that pwede na nato ma-populate ang data dito sa table. So to populate the data in the table is this one. Ato na siyang i-uncomment. Oops. Then erase this system out at println. Okay, since na manatag debug, ato ni siyang i-run outro to see if there are 3 users na mabutang dito sa table user list. Naagin siya. Okay? So, kung gusto ninyo bitaw class na mas dakuan pa ang height sa row, yun napapilit na nato successfully ang mga data, di ba? So, kung naa pa mo i-add na mga columns, dito lang ninyo i-define daan sa pag-design sa iyahan, no? Dere. Okay? So, para kung gusto niyo mas taas pa ang row height sa inyong table row, dinhi lang ta, i-right click lang ang table ninyo, add to mo sa iyang properties, and then makita ninyo ang row height dinha. I-set lang ninyo sa desired height, no? Kamo bahala, 50, 40. I think 40 is fine na, no? Each data. Okay? So, kung gusto man ninyo i-change nga kanamit ng pagtuplokon ninyo ang row is na ay color, pwede na ninyo i-change dere. Okay, let's say, gihimo na akong pink. Iyahang selection background. Okay? So, close na ako. I-run na to para makita na to ang pink. Pag i-click na ako ni dapat pink. Di ba? Pink. So, mooning set selection background. Pwede po din nyo i-change ang font. Kapag i-click na ako, mo change ang font into white. So, right click gihapon ta. Adto ta sa set selection foreground. Kana selection foreground. Himo na to og white. Save. And then, run. Pag-click na ako, ayan, di ba? Na white na siya. Okay? So, I guess that's all for populating table with dynamic data. Alright? So, that's all everyone. You can message me if there's something or anything that you want me to demonstrate. Alright? So, that's all. Bye.